Hey guys, makalipas nga ang Pasko, eto't medyo tinanghali nga din ako ng gising. Kaya naman pagkagising ko nga, ako ngayon nagbihis at nag-ayos nga lang at ako'y nagpunta nga ng palengke. At hindi ko na nga rin talaga na videohan dahil yung cellphone ko ay punong-puno na. Anyways, nagbaka sakali nga lang din ako na baka ako ay meron nga mabiling isda. Talaga naman kami umay na sa karne, Diyos ko dahil. At baka nga ako ay masobra na sa karne at bigla na lang ako tumago sa pader, charis. At pagkarating ko nga sa palengke, wala naman ako ibang nakitang isda kundi bangus at tilapia. Kakabili ko lang kasi ng tilapia nung nakaraang araw, kaya naman bangus na nga lang yung aking nabili. At pagka-uwi ko nga sa bahay, agad ko nga itong hinugasan. At hinanda ko na nga rin yung aking mga gagamitin dahil ang lulutuin ko nga dito ay fish steak. O tawag nga nito sa amin sa Bulacan ay bistek. At bigla ko nga naalala na ito ay favorite na ulam ni Daddy. So anyways, ang una ko nga ginawa mga Marcis ay pinirito ko na nga muna itong mga bangus. At kung napanood nyo nga yung nakaraang video ko na yung ginawa ko nga sa buntot ng bangus ay hinati-hati ko nga ng ganyan para makaiwas nga sa tinik. Ganyan kasi ang tinuro nga sa akin ni Daddy na gawin ko nga daw sa bangus para nga daw hindi gaanong matinik yung mga buntot. Matapos ko nga maprito yung bangus ay niready ko na nga rin itong aking lulutuing sabaw. Bali nagisa nga lang pala ako dyan ng bawang at sibuyas at naglagay na nga rin ako ng toyo at tubig. At naglagay na nga rin pala ako ng paminta para kahit papaano ay may sipa man lang. At dito nga sa bistek ay kailangan nga natin ng kalamansi. Kaya naman naglagay na nga rin ako ng ilang piraso. At kapag kumukulo na nga itong ating sabaw ay pwede na nga nating ilagay itong ating napritong bangus. Anyways, pakukuluan nga lang natin yan ng mga ilang minuto. Anyways, fast forward, eto't wala talagang katapos ang fast forward ito at bandang hapon nga ay meron nga dumating na parcel ko. Dahil eto nga yung parcel na hinihintay ko dahil pantinda ko nga ito. Kinabukasan ay nagsimula na nga rin ako maglaba dahil ayoko namang abutin ng bagong taon yung labahin ko. Kaya naman maaga pa nga lang ay nagsimula na nga rin ako maglaba para kahit papaano maaga nga ako makatapos. Isinalang ko na nga rin muna yung aking mga labahin dahil meron pa nga akong gagawing iba. At maya nga lang habang ako ay medyo nagpapahinga pa ay meron nga nag-message sa akin at meron nga daw siya ibibigay sa akin. Kaya naman ako nag-abang na nga rin dito sa may labas at maya nga lang ay dumating na din. At ang message nga niya sa akin ay bago ko nga daw buksan ay amuyin ko daw muna. At sa umpisa nga lang ay wala talaga akong ka-idea at akala ko nga ay sabon or pabango. Naamoy ko pa nga lang, alam na alam ko na rin talaga ang laman. Kaya naman pagbukas ko nga nito ay tuwang-tuwa ako dahil tuyo pala ang laman. At meron pa nga nitong kasamang ipit ng buhok. At sa totoo lang sa mga oras nga nini medyo nag-iisip nga rin ako ng uulamin na talaga naman blessing na meron na dumating na ganitong biyaya. Sa totoo lang nag-crave talaga ako sa tuyo. Kaya naman saktong-sakto nga itong binigay sa akin. Anyways, bago nga din ako magsimula nga sa aking paglalaba, ito't nagsaing na nga din muna ako para mamaya nga ikakain na lang kami pagkatapos kong maglaba. At sakto din naman na makasalang na nga yung aking sinaing, inatapos na nga rin sa pag-ikot itong aking mga nilabhan. At nang mahango ko na nga itong mga puti, dali-dali ko na nga rin binanlawan dito nga sa tunggat-tunggat para makatipid na naman nga tayo ng kuryente. Dahil sa totoo lang kinakabahan na naman nga ako dahil parating na naman nga yung bill ng mga araw na yan. Fast forward, matapos ko nga manlawan, nilagay ko na nga din dito sa dryer at pagkatapos nga hinango ko na din. At dahil tanghali na nga rin ng mga oras na yan, kaya naman yung araw ngay sikat na, kaya naman ako nagsampay na nga din para kahit papaano ay maagang makatuyo. Tinanggal ko na nga din muna yung mga nakasampay dito dahil sa totoo lang ilang araw na nga silang nandyan. Matapos ko nga magsampay, sakto din naman na tumigil na nga at natapos na rin sa pag-ikot itong aking nilalabhan. Kaya naman hinango ko na nga ulit at binanlawan na din. At sa totoo lang mas maalawan pa talaga na magbanlaw nga dito at hindi nga madulas yung tubig. At habang hinihintay ko nga na madryer yung aking mga binanlawan, ay sinort ko na nga din muna itong mga t-shirt nga na ipapamigay ko sa church. Fast forward, matapos ko nga isort yung mga t-shirt nga na ipapamigay ko, ay nagluto na nga rin ako ng aming uulamin para sa tanghalian at kumain na nga din kami. At para bago man lang ko magsampay, may lakas man lang. At dahil naumay pa nga kami sa karne nung nakaraan, kaya naman ako nagluto na nga lang muna ng tuyo, itlog at saka corned beef. Kaya naman masasabi ko talagang biyaya dahil meron nga kaming ulam dahil may nagbigay nga sa akin ng tuyo. At sobra din talaga ako natuwa doon nga sa binigay sa akin at hindi ko na nga siya kailangang bilhin. Aba, sa pagkamahal pa naman ng bilihin ngayon. Kapag lumaki ka talaga sa simpleng pamumuhay, ay marunong ka talaga mag-appreciate ng mga bagay na ibibigay sa iyo, maliit man o malaki. So anyways, after nga na ibang mga kaganapan at after nga din namin kumain, eto nagsampay na nga rin ako. Tingnan nyo naman, pati nga bakod namin ay punong-puno ng sinampay. At kapag sobrang dami ko talagang nilabhan, ay kulang na lang pati bubong ay may sinampay. Napakaganda nga ng sikat ng araw, kaya naman pati nga yung mga kakao ay siguradong tuyong-tuyo na din. Bandang hapon naman mga Marcis at etot natuyo na nga din yung aking mga nilabhan, kaya naman tiniklop na nga din namin. Abay, nagtataka din naman ako sa sarili ko at ba't ako sinipag magtiklop ng araw na yan, charis. At alam ko naman na hindi lang naman ako ang naririndi sa tuwing makikita nga natin yung ating mga tiklupin. Sa mga oras nga na yan ay pinagtulong-tulungan na nga din namin para nga mas mabilis matapos. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.